Hello mga kabuhay, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Babalik na naman ang inyong probinsyanang kusinera. Dahil maaga pa po, ay nagtitimpla po ako dito ng kape. Dahil nakaugalian nating mga Pinoy ay iinom muna tayo ng kape tuwing umaga. Nakadepende pa rin sa atin kung gaano karami ang mauubos natin sa isang araw. Ang corny talaga ng boses ko. Ang kape ko pala dito ay Verse 3 at hinaluan ko po ng Nescafe stick. Dahil sa ibang kape ay sinisikmura ako kaya binago ko na po yung kape ko. At nilagyan ko po dito ng konting sugar. Dahil nagkakaedad na po kaya limit na po sa sugar. Ganon naman po talaga. Kailangan po maingat. Bawas-bawas po sa sugar. Dahil bawal po magkasakit sa panahon po ngayon. Nagmamahala na lahat, Ginoo ko. Binuhos ko na pala dito yung mainit nga tubig. Pasensya na pala kayo sa initan ng tubig ko nga medyo luma na po kasi ito. At wala pa po akong pambili ng mga bagong gamit. Soon na lang po, sana naman. Halo-halo ko na ito. Ayun po ang kinalabasan ng kape ko. Parang brown po nga kape na may konting gatas. Masarap po ito, kahit si Baby GR ay pwede itong inumin. At hindi talaga mawawala sa ating mga Pinoy ang almusal. Ayun po yung almusal ko, adobong kangkong na may paksiw na isda. Yun po kasi ang favorite ko, kaya yun ang laging niloloto. Pati yung mister ko po, yun po ang favorite niya, paksiw. Masarap po talaga ang paksiw. At minsan po ay nagtsatsaa din po ako. Sa merienda lang po. At i-partner ko po ito sa saging. Saging na nilaga. Ito po ang aming merienda. Dahil walang tinapay. Masarap din po ito. Lalo na kung may sardinas nga ka-partner. Panalong panalo. Ito yung pagkaing bukid sa probinsya namin. Dati nung maliliit pa po kami, hindi talaga mawala ang saging sa hapagkainan po namin. At yung mga kamuting kahoy, sanay po kami niyan. Kasi yun pong pagkain namin at yun ang tinapay namin dati. Iniinit ko na pala dito ang sardinas dahil magtatanghali na din po. Kaya magsandok na lang ako ng kanin para magtanghalian na din po ako. At yun po ang ulam ko, sardinas. Masarap po ang bigas namin, maputi. Nagluluto din pala ako dito ng kangkong at tokwa. Kasi mahalaga talaga ang gulay sa katawan natin. Kahit isang bisis makakain tayo ng mga gulay. At itong sardinas din niya isa, ihalo ko din dito sa mustasa. Katapos na pala kami ditong kumain, ito na po ang mga kalat. Ang mga hugasan. Tayo pong mga nanay ay wala tayong ibang ginawa kundi maglinis. Dahil busy po yung mga anak ko, kaya ako na lang po ang naghugas. May mga project din sila sa school na dapat nilang tapusin. Pero dati nung maliit pa po ako, kahit may pasok kami sa school, kami pa rin ang tagahugas. Ang ginawa ng nanay ko, may tagahugas po sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Dahil siyam po kami magkakapatid, kaya torno-torno po pagdating sa hugasan at sa gawaing bahay. Dahil din po wala kami mga cellphone dati, kaya wala kaming mga assignment sa school. Kung may assignment naman kami sa school, ay doon namin gagawin sa school talaga. Ngayon kasi iba na po ang mga kabataan ngayon. Halos karamihan ng mga kabataan ay may mga cellphone na po. Kaya kung pagkatapos nila gagawa ng project ay doon na naman sila sa cellphone mag-focus. Imbis sa gawaing bahay. Kaya karamihan sa mga kabataan ngayon ay nasisira na po ang mata dahil sa cellphone. Lalo na po yung panganay kong anak na ko, sobrang hilig niya sa cellphone. Kaya ngayon 18 years old na po siya ay nagsasalamin na po. Kasi hindi mo maawat-awat sa gadget or cellphone. Yun din po ang nakikita ko sa mga kabataan po ngayon. Na maraming may mga cellphone po kahit mga bata pa po. Ulit-ulit.
Ako kasi nagka-cellphone ay 28 years old na po. May anak na po ako na 3 noon. Saka na ako nakabili ng cellphone. Pero nung kabataan ko pa ay wala kaming mga cellphone. Kaya bilib ako sa probinsya at laking probinsya ay maraming alam sa gawaing bahay. At yung mga tao sa probinsya, bihira lang po nagsasalamin sila. Nagsasalamin lang po sila kung matatanda na po. Pero yung mga bata pa at edad mga 20 pataas, hindi pa po yun nagsasalamin. Kaya malaking pagkaibahan sa probinsya at syudad, lalo na po dito sa Manila. Karamihan po ng mga bata ay may mga cellphone na po. Ang daldal ko talaga, grabe. Hindi ko namalayan, tapos na pala ako maghugas. Nilinis ko na lang yung lababo po namin. At pagkatapos ko dito maghugas ay may ayuda daw po kaming kukunin. Yung mayora daw po namin nagbibigay po ng mga pamasko para sa aming mga mahihirap. Kaya haggard pa ang mukha ko dito. Mabadali po kasi ako. Tamang-tama pagdating ko dito. Ang dami na pong tao. Pero okay lang po. Ganon naman talaga. Kung saan yung nagbibigay ng ayuda ay dinadagsa po ng maraming tao. Lalo na po ngayon ay nagmamahalan na po. Ang mga paninda po, halos lahat na po nagmamahalan. Dahil malapit na po ang Pasko. Kaya lalo pa nilang tinataasan ang kanilang mga paninda. Buti na lang dito sa lugar po namin ay may magandang kalooban po nga nagbibigay po ng libreng pagkain para po sa aming mahihirap. At kangay mayora po at sa gobyerno po namin at sa lahat pa po nga mga tauhan. Taos puso po akong nagpapasalamat po sa inyo dahil kabilang po ako sa mga nabigyan. Bigas po ang pinamigay dito, 25 kilos. Laking tulong na din po para sa amin. Dahil sa sobrang mahal na po ang bigas ngayon. Kaya minsan napaisip ako kung paano na lang ang mga mahihirap na walang mga trabaho. Kasama ko pala dito yung mga kapitbahay namin. Shout out po sa lahat ng mga kapitbahay namin. Nakatalikod man kayo kasi di nyo alam nga nagbibideo pala ako. Ito pala yung anak ni Ma'am Cynthia Villar. Napakabuti po niyang tao. At nakahalubilo po sa amin at nagpa-picture. Thank you po ng sobra-sobra, ma'am. May ginintuan po kayong puso. At sana bigyan pa kayo ni Lord ng pinakamahabang buhay para marami pa po kayong matulungan na mahihirap ng kagaya po sa amin. Tamang-tama pag uwi ko, nakaluto na pala yung anak ko. Nagsaing na pala siya. Dahil may kaning lamig pa kami kahapon, kaya pinaibabaw po niya. Dahil pwede pa po yun. At nagtsatsaan na lang pala ako dito. Masarap po itong tsaa. Ayun, nakaluto na pala yung asawa ko ng ulam po namin. Ang ulam pala namin dito ay tinulang manok na maraming sabaw. Pero okay lang, at least may ulam. Lagi pa rin tayong magpapasalamat sa Panginoon nga nakakain tayo ng 3 beses isang araw. May adobo pa din pala akong tokwa. Pwede na yung ka-partner sa tinulang manok. Thank you Lord sa pagkain. Ito pala si Baby GR naglalaro sa mga kalaro niya. Kapitbahay lang po namin. Ang ugali kasi ng anak ko ay pala kaibigan po siya. Kaya araw-araw talaga maraming bata dito. At marami din kalat. Pero natural po sa mga bata ang magkakalat. Kaya gulang po. Thank you for watching. Ito pala yung isda nga nabili ko. Ito yung ulam po namin ngayon. Dahil nagutom na po si Baby GR, kaya nagprito na lang po muna ako ng isa. At itong mga isda ay nakababad pa po sila sa asin bago ko po sila prituhin. God bless po sa ating lahat.